Isang maganda at mapagpalang umaga sa atin mga ka-Sunny Solar TV. Welcome to my vlog, Sunny Solar TV. So for today's video, may nagtatanong po sa atin and then may nagtanong sa group kung ano nga po bang best battery para sa solar off-grid. So bigyan po na natin ng, para maliwanag po yung ating vlog is ano nga po ba yung off-grid. So yung off-grid po, yan po yung ginagamit ng mga hindi po connected sa DIO. Ibig sabihin po, walang linya ng kuryente dun sa lugar po nila tulad po sa amin. Tapos, konting sharing lang po tayo, konting kwentuhan lang po tayo. So, dito po sa aming community is wala po kaming kuryente, kaya po kami gumagamit ng solar off-grid. So, karamihan po dito sa amin is merong ring kaya, pero walang kuryente. So, mahirap po yun, no? So, kaya sila is naglalaan po sila or talagang binabudgetan nila yung kanilang mga solar setup. So, actually, based on my experience, may nagpa-install na po sa akin worth 200,000. So, bilang isang installer, is napakahirap po nito, no? Kasi once na nagkamali ka sa install mo, malamang isisi sa'yo or pupunta ka pa mareklamo ka pa sa barangay. So, real talk po yan, no? Kaya po, yung mga talagang installer po talaga, ang ginagawa po niyan kapag mayroon installation, ini-explain po yung solar kasi iba po to sa DU. Sa DU po kasi is no limit. Basta't gusto mong gumamit, gamit ka lang. Tapos, syempre, meron kang consumption, meron kang babayaran. Pero sa solar po, meron po tayong capacity tulad po ng battery. Battery bank po natin, kailangan rin po, alam rin natin yung ating percentage of use tulad po nito. So ngayon, i-demo ko po sa inyo yung tulad na lang po sa amin, no? So ito po yung in-install kong battery noong May 28, 2022. Ayan. So sa gel type battery po, ang life cycle po niyan is 1,000 cycle. So meaning kapag yung 1,000 cycle, divide po natin sa years. So meron po yan na 2 years and 9 months. So, meron yan parameters. So, yung 2 years and 9 months na yan, meron yan tinatawag na depth of discharge. So, possible rin po na masira po ang inyong battery kapag hindi mo alam yung application. So, halimbawa, meron kang gel type na battery. Lagi mo namang nalolobat. So, wag mong asahan na tatagal ang inyong battery. Kapag ang battery mo, everyday mong ginagawa. So, example, yung battery mo, ginagamit mo everyday. Lalo na kapag gabi, kasi pag gabi wala naman na rin tayong harvest. So normally, based on my experience sa mga nagpaparepair po sa atin ng solar, kapag punta ko po doon, normally 10.8, ayan, 10.8, 10 volts, sira na yun. So pag 10 volts na po ang battery, ibig sabihin po niyan, sira na. So ang sinasabi po nila sa akin, ba't ganon, ang bilis mag-charge? Halimbawa, tumungtong pa lang po si Haring Araw, by 8 AM puno na yung battery nila. Tapos pag daw sa gabi, ang bilis ng malobat. So dahil po doon, pag gano'n na po yung battery, ibig sabihin po nun, sira na po yon. So brand new naman daw nilang binili. Kaso ang problema nga lang po, hindi nila alam yung application kung paano nga po natin gamitin yung battery para makuha po natin yung life cycle niya na 1,000 cycle, which is 2 years and 9 months. So dito, by experience na rin po sa mga naging client ko po sa solar, meron na pong gumamit ng gel type na umabot po ng 5 years. Meron 4 years. So, dun po kasi talagang mababawi mo yung inyong investment o yung tinatawag natin na ROI. Ayan po. No? So, konting sharing lang po tayo. At yung next video natin dito is yung ating demo. So, i-demo ko po sa inyo yung aking solar setup para at least meron po kayong idea, no, na hindi lang po natin sinasabi kundi ginagawa rin po natin para wag pong masayang yung ating investment. Ayan mga ka-Sunrise, kung nagustuhan itong video na to, please like and share and subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, Sunny Solar TV.